Magnanakaw, malandi. Ang sigaw na dumurog kay Maya. Nakalugmok siya sa putik, duguan at nanlalabo ang paningin habang nakangisi si Tita Rosa. Wala kang utang na loob, lumayas ka. Walang awang utos nito, ngunit sa gitna ng ulan, isang mainit na kamay ang humagip sa kanya. Pinunasan ni Maya ang luha, tapos na ang pagpapaalipin. Paano babangon ang ibong pinutulan ng pakpak upang bawiin ang kalangitan? Kinupkop ko lang yan dahil sa titulo. Kapag naibenta ko na ang lupa, itatapon ko siya na parang asong ulol. Napatigil si Maya sa tapat ng nakawangwang na pinto. Sa kanyang panginginig, ay halos mabitawan niya ang paboritong pulang bestida ng kanyang madrasta. Buong magdamag siyang nagpuyat, tiniis ang antok, at hapdi ng mga mata. Maingat na tinahi ang bawat butil ng perlas sa laylayan nito upang matiyak na magiging pinakamaganda si Tita Rosa sa gaganaping pagdiriwang. Subalit ang lahat ng iyon ay naglaho nang marinig niya ang malupit na katotohanan mula mismo sa bibig ng taong tinuring niyang ina. Unti-unting nanigas ang kanyang buong katawan. Parang may isang malamig na kamay na mahigpit na sumakal sa kanyang lalamunan kaya hindi siya makahinga. Bumagsak ang karayom na hawak niya patungo sa sahig na kahoy, hindi man lang lumikha ng anumang ugong. Ang pamilyar na pasilyo ng lumang bahay na ito, ang kaisa-isang tahanang kinagisnan niya, ay biglang naging isang nakakatakot na selda na walang pinto. Hindi siya makaiyak. Ang pinakamatinding sakit ay hindi pala nagpapabaha ng luha, kundi lumilikha ng isang nakakabinging pagguho mula sa pinakasulok ng kaluluwa. Ang buong mundo niya ay gumuho ng walang boses na lumabas sa kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang umatras at tinahak ang daan patungo sa madilim na sulok ng kusina. Hawak ng mahigpit ang tapat ng kanyang dibdib kung saan naroon ang kumikirot niyang puso. Isang matinding katanungan ang umaling-awngaw sa kanyang isipan. Bakit kahit anong pag-aalay niya ng buhay, kahit anong pagyuko at paglilingkod na may kasamang malaking utang na loob, ay hindi pa rin naging sapat upang ituring siyang isang tunay na tao? Hindi pa man nakakabawi ang kanyang isipan, sa matinding sakit ay naramdaman niya ang mabigat na presensya ni Andrea. Pumasok ang kanyang kinakapatid na nakapamewang. Ang muka ay nakakunot sa isang mapanghusgang tingin na tila nandidiri sa pagkatao ni Maya. Wala itong pasubali at mayabang na nag-utos na labhan ang lahat ng makapal na kumot ng pamilya sa ilalim ng tirik na araw. Ang tono nito ay tila nagpapahiwatig na walang silbi ang pag-iral ni Maya, kundi ang maging isang hamak na alipin. Walang nagawa si Maya kundi ang yumuko at sumunod, dala ang bigat ng isang pusong nawasak na sa pag-asang mahalin ng kinagisnang pamilya. Sa likod ng bahay, ramdam ni Maya ang matinding sikat ng araw na tila sumusunog sa kanyang balat. Ang kanyang mga manipis na kamay ay namumula at nagkakasugat na sa matapang na sabon at walang tigil na pagkuskos sa magagaspang na tela. Ngunit sa bawat paghapdi ng kanyang mga palad at pamimitig ng kanyang likod, kinukuha niya ang lakas sa natitirang alaalang iniwan ng kanyang yumaong ama. Pilit niyang binabalikan ang mainit nitong yakap noong bata pa siya, ang tanging kanlungan na nagbibigay sa kanya ng dahilan upang patuloy na huminga at magtiis. Ngunit ang maliit na sandali ng kapayapaang yon ay mabilis na binasag ng malakas na tinig ni Tita Rosa. Galit na galit itong lumapit dahil sa umano'y kabagalan ni Maya sa paglalaban na nakakaantala sa iba pang gawaing bahay. Bago pa man makapagpaliwanag si Maya at maipakita ang kanyang duguang mga daliri, nakita ng madrasta ang lumang relo ng kanyang ama na maingat na nakapatong sa gilid ng batya. Nang makita ito ni Tita Rosa, umusbong ang matinding puot sa mga mata nito. Walang pag-aalinlangang dinampot ng madrasta ang kaisa-isang pamana ng ama ni Maya at itinapon yon ng buong lakas patungo sa malalim at maputik na bahagi ng bakuran. Ayon sa madrasta, iyon ay angkop na parusa dahil sa pag-aaksaya umano ng oras ni Maya.
Nang tuluyang makaalis ang madrasta upang ipagpatuloy ang pag-aayos sa sarili, agad na gumapang si Maya patungo sa putikan. Nanginginig ang kanyang mga sugatang kamay nang maingat na pulutin ang lumang relo mula sa maruming lupa. Basag na ang salamin nito at puno ng putik ang tanso nitong ikot. Gamit ang gilid ng kanyang sira-sira at manipis na palda, maingat at puno ng pagmamahal niyang pinunasan ng putik sa mukha ng relo. Ang bawat paglinis niya rito ay tila pagyakap sa nag-iisang alaala ng pagmamahal na mayroon siya sa mundong ito. Isang tahimik na pagtatangkang kumpunihin ang sarili niyang basag na pagkatao. Sa gitna ng kanyang tahimik na pagtangis, habang mahigpit na hawak ang sirang relo, naramdaman niya ang bahagyang pag-uga ng lupa mula sa kalsada. Isang marangyang itim na sasakyan ang biglang huminto sa labas ng kanilang kinalawang na gate. Unti-unting pumailan lang sa hangin ang alikabok na naiwan mula sa mga gulong ng sasakyan na nagkukubli sa isang tila bagong panauhin. Babaguhin ba ng estrangherong ito ang impyernong buhay ni Maya o magiging simula ito ng isang mas malaking unos? Unti-unting humupa ang alikabok na nagmula sa mga gulong ng marangyang itim na sasakyan. Nag-iwan ng manipis na hamog sa harapan ng lumang gate ng hasyenda. Mula sa loob ng kotse ay bumaba ang isang matipunong lalaki na nagtataglay ng kalmadong tindig. Si Gabriel. Suot niya ay isang simpleng ngunit napakamamahaling kasuotan at ang kanyang matalas na paningin ay tahimik na nagmamasid sa kabuuan ng lupain. Sa likod ng kanyang formal na anyo ay ang tahimik na pagkadismaya. Sanay siya sa mga taong nagpapanggap at agad niyang nakita ang pilit na pagtatakip ng yaman sa naghihingalong estado ng lugar na ito. Agad na patakbong lumabas sina Tita Rosa at Andrea, kapwa nakasuot ng mga maluluhong damit at nagniningning na mga alahas na halatang hiniram lamang para sa pagkakataong ito. Welcome sa aming hacienda, Senyor Gabriel. Sana ay magustuhan mo ang inihanda namin. Malanding bati ni Andrea. Pilit nitong pinapatamis ang boses habang panay ang dikit at pagpapansin sa bilyonaryo. Tumugon lamang si Gabriel ng isang tipid na ngiti, isang formalidad na nagtatago sa kanyang pagkasuya sa ganitong uri ng mga palabas na madalas niyang makaharap sa Maynila habang nagaganap ang marangyang salubungan sa sala. Isang anino ang nakakubli sa madilim na sulok ng kusina. Mahigpit ang naging tagubilin ni Tita Rosa bago pa man dumating ang bisita. Hindi maaring magpakita si Maya kahit na anong mangyari upang hindi makasira sa paningin ng kanilang mahalagang panauhin. Nakayuko ang dalaga, pilit itinatago ang sarili sa likod ng mga nagtataasang hugasin. Ang kanyang mga nakayapak na paa ay nakadikit sa malamig na sahig at ramdam niya ang matinding hiya sa kanyang sira-sirang suot na nangingitim sa dumi at pawis. Pakiramdam niya ay isa lamang siyang insekto na madaling tapakan at walisin palayo dahil sa matinding uhaw at pagnanais na pansamantalang makatakas sa nakakasakal na pag-iinarte ng mag-ina. Nagpaalam si Gabriel upang kumuha ng maiinom sa kusina. Sa kanyang pagpasok, hindi inaasahan ni Maya ang paglitaw ng matangkad na figura ng lalaki. Sa matinding kaba at pagkamangha, dumulas mula sa nanginginig na mga kamay ng dalaga ang isang baso. Ang pagkadurog ng salamin sa sahig ay tila pumunit sa katahimikan ng silid, nagpasikip sa dibdib ni Maya sa takot na siguradong may kapalit na parusa ang kanyang pagkakamali. Agad na napaluhod si Maya. Panik na pinupulot ang mga matutulis na piraso ng basag na salamin gamit ang kanyang sugatang mga daliri. Nakapikit siya ng bahagya. Inihahanda na ang sarili sa pandidiri o malupit na salita na madalas niyang matanggap. Ngunit sa halip na lumayo, isang mainit at mabigat na presensya ang lumapit sa kanya. Lumuhod din si Gabriel. Nang magtama ang kanilang mga paningin, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Maya. Walang bahid ng pandidiri sa mga mata ng lalaki. Hindi nito tiningnan ang kanyang maruming damit, kundi ang mga sugat sa kanyang kamay at ang takot na namumutawi sa kanyang maamong mukha.
Nang walang anumang salitang namamagitan, maingat na kinuha ni Gabriel ang pinakamalaki at pinakamatulis na piraso ng basag na salamin at inilayo ito. Tahimik na sinisigurong hindi ito matatapakan ng mga nakayapak na paa ni Maya. Bago tuluyang tumayo si Gabriel, bahagya nitong inilabi ang isang lumang mapa mula sa bulsa ng kanyang Amerikana upang mabilis na silipin. Sa maikling sandaling iyon, napansin ni Maya na ang hugis at mga hangganan ng lupa na nakaguhit doon ay sadyang naiiba sa mapang palaging ipinagmamalaki at ipinapakita ni Tita Rosa sa mga nangungutang. Ngunit bago pa man niya tuluyang mapag-isipan ang kahulugan nito, pumasok si Tita Rosa mula sa pinto. Ang matamis na ngiti sa labi ng madrasta ay agad na naglaho at napalitan ng isang mapanlisik na tingin na puno ng panganib nang makita si Maya na malapit sa panauhin. Nang makabalik si Gabriel sa sala upang ipagpatuloy ang pag-uusap, mabilis na lumapit si Tita Rosa kay Maya. Walang awang kinaladkad ng madrasta ang dalaga patungo sa madilim na bahagi ng likod bahay. Upang masigurong hindi na talaga makakaistorbo o makikita pa ng bilyonaryo ang dalaga, itinulak niya si Maya sa loob ng lumang bodega. Ito ay isang inabandonang silid na puno ng alikabok at sobrang lamig kapag sumasapit ang gabi, lalo na't butas-butas ang bubong nito at walang sapat na sapin upang labanan ang lamig. Ang huling umalingaw-ngaw sa pandinig ni Maya habang nakaupo sa malamig na sahig ay ang mariing paglapat ng bakal na kandado sa labas ng pinto. Tila nagbabaon sa kanya sa isang mahaba, nanlalamig at walang kasiguraduhang gabi. Bago pa man tuluyang sumikat ang araw, narinig ni Maya ang pamilyar na pagkalag ng kadena sa labas ng bodega. Pinalabas siya ni Tita Rosa hindi dahil sa awa, kundi dahil kailangan ng magluluto ng espesyal na kakanin para sa almusal ng kanilang mayamang panauhin. Nanginginig pa ang katawan ni Maya mula sa magdamag na pagkakayakap sa sarili sa ibabaw ng malamig na semento. Ngunit wala siyang karapatang dumaing. Tahimik siyang nagtungo sa lutuan, inihanda ang mga sangkap at sinimulang lutuin ang paboritong kalamay ng kanyang yumaong ama. Sa bawat marahang paghalo ng malagkit at matamis na gata sa ibabaw ng nagbabagang kahoy, ibinubuhos ni Maya ang lahat ng pagmamahal at pangungulila na matagal na niyang itinatago. Ang halimuyak ng latik ay nagbabalik ng mga alaala noong bata pa siya kung saan ligtas siya sa bisig ng kanyang ama. Sa sobrang lalim ng kanyang pag-iisip at pag-aalala na maging perpekto ang pagkain para hindi siya muling saktan, hindi niya napansin ang pagtalsik ng kumukulong asukal. Isang mainit na patak ang dumapo sa kanyang balat na nag-iwan ng matinding hapdi at namumulang sugat sa ibabaw ng kanyang kamay. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi upang pigilan ang anumang daing na maaaring marinig sa labas ng kusina. Nang matapos niyang isali ng napakagandang kakanin sa isang mamahaling bandehado, pumasok si Andrea. Ang magagarang damit nito at makakapal na pampaganda ay sadyang salungat sa mausok at madilim na kusina. Walang anumang pasasalamat na inagaw ni Andrea ang bandehado mula sa mga kamay ni Maya. Mayabang nitong inutusan si Maya na manatiling nakatago at huwag magpapakita. Bago ito lumabas, na tila isang reyna na nagdadala ng sarili nitong obra maestra patungo sa hapagkainan. Sa loob ng marangyang dining room, buong pagmamalaking inihain ni Andrea ang kalamay sa harap ni Gabriel. Gumising pa ako ng napakaaga para lutuin ito para sa iyo, Senyor Gabriel. Sana ay maibigan mo ang aking pinaghirapan. Matamis at pabebe nitong wika. Sabay arte na tila napaso ang dulo ng kanyang daliri sa gilid ng bandehado. Agad na nag-alala ang kanyang ina na si Tita Rosa at inasikaso ang dalaga. Pilit na ginagawang malaking issue ang pekeng sugat upang makakuha ng simpatiya. Tinikman ni Gabriel ang kakanin. Sa unang kagat pa lamang, alam ng kanyang sanay na panlasa na ang naghanda ng pagkaing iyon ay ginawa ng may malalim na dedikasyon
at dalisay na puso. Ito ay isang lasang hindi kayang gawin ng isang taong puno ng pag-iinarte. Tiningnan niya ang mga kamay ni Andrea. Perpekto ang mga kuko nito, walang bahid ng uling, at ang reaksyon nito sa paso ay walang kakikitaan ng totoong gulat o kirot. Sa sandaling iyon, nabuo ang isang matibay na pagdududa sa isipan ni Gabriel. Alam niyang isang malaking kasinungalingan ang lahat ng ipinapakita ng mag-inang ito. Habang nag-aabala si Tita Rosa sa paghipan sa pekeng sugat ni Andrea, may isang nakatuping sobre na nahulog mula sa bulsa ng kanyang palda. Mabilis na dumapo ang paningin ni Gabriel sa papel na bumagsak sa sahig at napansin niya ang isang malinaw at pamilyar na selyo ng munisipyo na nakatatak doon. Nang makita ito ni Tita Rosa, biglang namutla ang madrasta at mabilis na dinampot ang sobre. Pilit itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay, sabay iwas ng tingin. Matapos ang almusal, nagpaalam si Gabriel upang magpahangin. Ang kanyang mga paa ay kusang dinala siya sa likod bahay, malayo sa mga peking ngiti ni na Andrea. Doon, sa tabi ng lumang poso, nakita niya ang bulto ng babaeng nagkukubli sa anino. Si Maya. Nakaupo ito sa isang maliit na bangko. Maingat at dahan-dahang binubuhusan ng malamig na tubig ang isang malaki at namumulang paltos sa kanyang kamay. Ang mukha nito ay bakas, ang pagpipigil ng matinding sakit, isang tahimik na pagtitiis na labis na nagpalambot sa matigas na puso ng bilyonaryo. Dahan-dahang lumapit si Gabriel nang hindi gumagawa ng ingay. Naramdaman ni Maya ang isang presensya at nang mag-angat siya ng paningin, natulala siya sa paglapit ng lalaki. Bago pa man siya makapagtago o makahingi ng tawad sa kanyang maruming anyo, isang malinis at mabangong panyo ang inabot sa kanyang harapan. Walang salitang namutawi mula sa mga labi ni Gabriel. Tanging ang malalim at maiinit nitong mga mata ang nangungusap. Nagpapahiwatig ng pag-unawa na alam nito ang katotohanan kung sino ang tunay na naghirap. Nanginginig ang mga daliri ni Maya nang abutin niya ang panyo. Sa maikling pagdampi ng kanilang mga balat, may isang kuryente ng kaligtasan at kilig ang dumaloy sa kanyang pagkatao. Isang pakiramdam na may isang tao sa mundong ito ang nakakakita sa kanyang halaga. Ngunit ang tahimik at magandang sandaling iyon ay mayroong nakamasid. Mula sa ikalawang palapag ng lumang bahay, nakatayo si Tita Rosa sa gilid ng bintana. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kurtina hanggang sa halos mapunit ito. Nakita niya ang pag-abot ni Gabriel ng panyo kay Maya. Isang mapanisik na tingin ang nabuo sa mga mata ng madrasta. Isang tingin na nagbabadya ng isang walang awang hakbang upang sirain ang sino mang hahadlang sa kanyang mga plano. Habang naglalakad palayo si Gabriel upang bumalik sa loob, nanatiling nakatayo si Maya. Ang kanyang mga mata ay nakasunod sa likod ng lalaki, habang ang kanyang sugatang kamay ay mahigpit na nakahawak sa panyo ni Gabriel. Tila iyon ang nag-iisang kalasag na magpoprotekta sa kanya sa nagbabadyang unos. Mabilis na isinara ni Tita Rosa ang pinto ng kanyang silid. Iniwan ang nagdadabog na si Andrea na kanina pa balisa. Bakit ba palagi siyang nakatingin sa malayo? Wala man lang siyang pansin sa mga sinusuot ko, ma. Naiirita ako. Reklamo ng dalaga habang padabog na tinatanggal ang kanyang mga palamuti sa katawan. Hindi sumagot si Tita Rosa. Sa halip, naglakad ito patungo sa lumang aparador at binuksan ang isang nakatagong kahon sa pinakailalim nito. Inilabas niya ang isang luma at naninilaw na dokumento. Ang orihinal na testamento na malinaw na nagpapatunay na si Maya ang kaisa-isang tunay na tagapagmana ng buong hasyenda. Habang tinititigan ng papel, nag-uumapaw ang laso ng inggit at kasakiman sa kanyang dibdib. Hindi niya hahayaang masira ang kanyang mga plano nang dahil lang sa isang hamak na dalagang pilit niyang ginawang alipin. Kailangan niyang tapusin ang banta bago pa man may matuklasan ang mayamang panauhin na labis ang atensyon sa walang kwentang babaeng iyon. Nang hapong iyon, inutusan si Maya na linisin ang silid ng madrasta.
Habang pinupunasan niya ang makapal na alikabok sa ibabaw ng matandang tukador, isang kakaibang kaba ang patuloy na bumabalot sa kanyang dibdib. Ang bawat sulok ng kwartong iyon ay nagpapabigat sa kanyang paghinga. Tila may mga matang nakamasid at tahimik na naghihintay sa kanyang pagbagsak. Pilit niyang nilalabanan ang labis na panliliit sa sarili sa pamamagitan ng pagpapaalala ng kanyang utang na loob, ang nakalalasong paniniwala na ang kanyang pananahimik at pagtitiis ay katumbas ng kabaitan na balang araw ay susuklian ng pagmamahal. Ngunit sa lalim ng kanyang puso, alam niyang may malaking unos na paparating. Sa kabilang banda, malayo sa pandinig ng sinuman, tahimik na nakatayo si Gabriel sa balkonahe ng kanyang kwarto. Hawak niya ang kanyang telepono, kalmado, ngunit may nakatagong talimang boses habang kinakausap ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado sa Maynila. Gusto kong kalkalin mo ang buong kasaysayan ng lupang ito. May itinatagong dumi ang pamilyang ito at gusto kong malaman kung ano yon ng pinakamabilis na oras. Mariing utos niya ang larawan ng sugatang kamay ni Maya at ang maamo, ngunit natatakot nitong mga mata ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Hindi siya papayag na maging bulag na saksi sa pang-aabusong nagaganap sa mismong harapan niya. Pagsapit ng takip silim, nagtungo si Maya sa bintana ng kusina upang isara ito. Mula sa malayo, sa lilim ng isang malaking puno ng mangga sa madilim na kanto ng kalsada, napansin niya ang figura ni Tita Rosa. Mayroon itong lihim na kinakausap na isang lalaking hindi pamilyar sa hasyenda. Ang kahina-hinalang bulto ng estranghero at ang mabilis at patagong pag-aabot ng madrasta ng isang sobrang mukhang naglalaman ng pera ay nagdulot ng panibagong alon ng kaba sa puso ng dalaga. Sino ang lalaking iyon at anong maitim na balak ang binubuo nila sa gitna ng gabi? Bago tuluyang magpahinga sa kanyang malamig at matigas na higaan sa bodega, maingat na inilabas ni Maya mula sa kanyang bulsa ang panyong ibinigay ni Gabriel. Dahan-dahan niya itong idinampi sa kanyang pisngi. Ipinikit ang mga mata upang damhin ang kakaibang init na hatid nito. Ang mahinang halimuyak ng mamahaling pabango na naiwan sa tela ay tila isang mahigpit at ligtas na yakap na nagpakalma sa kanyang pagod na kaluluwa. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakahabang panahon ng pang-aalipin, isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa gitna ng nakakabinging kadiliman ng bodega. Ngunit ang panandaliang kapayapaang iyon ay marahas na binasag kinabukasan. Isang magulo at maingay na tagpo ang gumising sa buong bahay. Nawawala ang mamahaling relo ni Gabriel na ipinatong lamang niya sa mesa bago matulog. Nagsimula ang desperado at galit na paghahanap sa bawat sulok ng mansyon. Sa gitna ng tensyon at kaba ng lahat, tumayo si Tita Rosa sa gitna ng sala. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumaling patungo sa naguguluhang si Maya na kabapasok lamang mula sa labas. Isang malupit at tagumpay na ngisi ang sumilay sa labi ng madrasta. Walang pag-aalinlangang itinaas ni Tita Rosa ang kanyang kamay at ang lahat ng kanyang matutulis na daliri ay walang awang nakaturo sa iisang direksyon. Sa babaeng walang kalaban-laban at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Ang walang tigil na pag-ugoy ng pendulo sa lumang orasan sa dingding ay tila naging isang mabigat na tagapagbilang ng mga natitirang segundo ng kapayapaan sa buhay ni Maya. Binalot ng nakakapasong tensyon ang buong mansyon matapos ang mariing pag-akusa ni Tita Rosa kaninang umaga. Pilit na ipinagtanggol ni Maya ang sarili, lumuluhang ipinapaliwanag na wala siyang kinukuha. Ngunit ang kanyang tinig ay nilamon lamang ng masasakit na panlalait ni Andrea at ng kanyang madrasta. Upang patunayan umano ang kalinisan ng intensyon ng pamilya. At bilang parusa, inutusan ni Tita Rosa si Maya na linisin ang buong kwarto ni Gabriel ng gabing iyon habang ang lahat ay abala. Walang nagawa ang dalaga kundi ang sumunod. Isinuot niya ang makapal na apron na sa pilitang ibinigay ng madrasta. Hindi alam na sa kailaliman ng bulsa nito ay maingat na inilagay
ang mismong bagay na magbabaon sa kanya sa impyerno. Tahimik na inayos ni Maya ang mga gamit sa loob ng silid ng bilyonaryo. Bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat. Tila natatakot na madungisan ang mga mamahaling kagamitan ng lalaking nagpakita sa kanya ng kaisa-isang kabutihan. Subalit ang kapayapaan ng gabi ay biglang napunit ng marahas na bumukas ang pinto ng kwarto. Isang lalaking amoy alak at pawis ang biglang pumasok at walang awang sinunggaban ang dalaga. Nakilala ito ni Maya, ang estrangherong kinakausap ni Tita Rosa sa kanto noong nakaraang gabi. Pilit siyang nanlaban, sumisigaw ng saklolo, habang walang habas na pinupunit ng lalaki ang manggas ng kanyang lumang damit. Lumilikha ng isang sadyang malisyosong tagpo ng karumal-dumal na pagnanasa. Eksaktong sa pagbagsak ni Maya sa sahig, kasabay ng pagkapunit ng kanyang damit, ay ang malakas na pagbukas muli ng pinto. Bumulaga si Tita Rosa, kasunod si Andrea at ang ilang mga kapitbahay na sadyang inimbita upang maging saksi sa nakaririmarim na palabas. Isang mapagkunwaring tili ang pinakawalan ng madrasta. Tinawag siyang malandi. At walang kwentang babae na nagpapasok ng lalaki sa kwarto ng kanilang marangal na panauhin. Sa gitna ng kaguluhan at pagpupumiglas ni Maya, nahulog mula sa bulsa ng kanyang apron ang nawawalang gintong relo ni Gabriel. Kumislap ito sa ilalim ng liwanag ng kwarto, tila isang matibay na patunay sa mga mapanghusgang mata ng mga tsismosa na siya ay hindi lamang isang babaeng bayaran, kundi isang sukdulang magnanakaw. Sa kalagitnaan ng ingay at panduduro ng mga tao, nahawi ang kumpol ng mga kapitbahay at lumitaw ang matangkad na bulto ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo, ang mga panga ay magkasalikop habang pinagmamasdan ang kaguluhang nangyayari sa kanyang sariling silid. Sa halip na magsalita o magalit, nanatili siyang tahimik. Ang kanyang matalas na isipan ay mabilis na nag-aanalisa sa bawat detalye ng pekeng senaryong inihain sa kanya. Alam niyang ang lahat ng ito ay isang malaking dula-dulaan. Habang nakalugmok sa sahig, pilit na tinatakpan ni Maya ang kanyang nanginginig at nakalantad na balat gamit ang kanyang mga sugatanging ng braso. Iniangat niya ang kanyang mukhang puno ng luha at dumiretso ang kanyang tingin sa mga mata ni Gabriel. Sa likod ng matinding paghihiya at pagwasak sa kanyang dignidad, ang mga mata ni Maya ay tahimik na nagmamakaawa. Wala siyang binanggit na salita, ngunit ang kanyang kaluluwa ay sumisigaw na sana. Sa pagkakataong ito, may isang taong maniwala sa kanyang inosensya. Titig na titig si Gabriel sa kanya at sa sandaling iyon, nag-usap ang kanilang mga puso sa gitna ng mapanghusgang ingay ng mundo. Ngunit bago pa man makahakbang si Gabriel palapit upang takpan ang dalaga at tapusin ang palabas, mabilis na nakatakas ang lasing na lalaki. Tila isang bihasang ahas, nakalusot ito sa kumpol ng mga tao at naglaho sa dilim ng gabi bago pa man ito mahawakan ng mga tauhan ni Gabriel. Isang nakapagtatakang bilis at kasanayan para sa isang taong langos sa alak, nag-iiwan ng tanong kung sino ang nagbukas ng likod bahay upang bigyan ito ng perpektong daan patakas ng ganoon kabilis. Hindi pa man nakakabawi ang lahat, sa biglaang pagtakas ng lalaki, buong lakas na humakbang pasulong si Tita Rosa upang selyuhan ang kasinungalingan at ipakita ang kanyang umano'y matinding pagkadismaya bilang isang ina. Itinaas niya ang kanyang kamay ng buong higpit. Bago pa man makapagsalita si Gabriel upang pigilan siya, isang napakalakas at malupit na sampal ang pinakawalan ng madrasta patungo sa kaawa-awang pisngi ni Maya. Ang patak ng oras ay tila huminto. Ang matalim na tunog ng paglapat ng palad sa balat ng dalaga ay umalingaw-ngaw at nag-iwan ng nakakabinging katahimikan sa buong mansyon. Mula sa umalingaw-ngaw na tunog ng marahas na sampal, tila gumuho ang natitirang lakas ni Maya. Bumagsak siya sa sahig habang nanlalamig ang kanyang buong katawan. Bago pa man siya makabawi mula sa hilo at sakit,
Walang pag-aalinlangang sinabunutan siya ni Tita Rosa. Kinaladkad ng madrasta ang dalaga palabas ng mansyon patungo sa kalagitnaan ng gabi, kung saan nagsisimula nang bumuhos ang isang walang awang ulan. Hindi ininda ng madrasta ang mga nanginginig na hikbi at pagmamakaawa ni Maya na patuloy na gumagasgas sa malamig na marmol na sahig. "Tita, parang awa niyo na po. Hindi ko po ninakaw yon. Huwag niyo pong dungisan ang pangalan ng papa ko." Humahagulgol na pakiusap ni Maya habang nakaluhod sa putikan. Hindi siya nagmamakaawa para sa kanyang sarili, kundi para sa huling dangal ng kanyang yumaong ama na tanging naiwan na lamang sa kanyang pagkatao. Pilit siyang kumapit sa hamba ng lumang gate upang pigilan ang pagtataboy sa kanya. Ngunit mabilis na lumapit si Andrea. Walang anumang habag na tinapakan ng magagarang sapatos ni Andrea ang mga nanginginig at sugatang daliri ni Maya. Napabitaw ang dalaga dahil sa matinding kirot na nanuot sa kanyang mga buto, kasabay ng isang nakakapasong tawa mula sa kanyang kinakapatid na lubos na nasisiyahan sa kanyang paghihirap. Nang makarating sila sa labas ng bakuran, ibinuhos ni Tita Rosa ang lahat ng kanyang puot at nanggigigil na kasakiman. Sa isang marahas na galaw, buong lakas na itinulak ng madrasta ang payat na katawan ni Maya patungo sa magaspang at matigas na pader ng hasyenda. Tumama ang likod ng ulo ni Maya sa matigas na semento. Isang matinding pagyanig ang naramdaman niya sa kanyang bungo na tila pumunit sa kanyang kamalayan. Agad na may mainit na likido ang gumapang mula sa kanyang anit patungo sa kanyang leeg. Mainit na dugo na mabilis na nakipaghalubilo sa malalamig na patak ng ulan. Unti-unti, napalitan ng makakapal na anino ang kanyang paningin. Ang mga figura ni Tita Rosa at Andrea ay naging malalabong hulma na lamang sa gitna ng nagbabadyang kadiliman. Walang pusong isinara ni Tita Rosa ang malaking gate na bakal, isinukbit ang mabigat na kandado, at iniwan si Maya sa labas upang harapin ang hagupit ng bagyo. Tagumpay na nakangisi ang mag-ina habang naglalakad pabalik sa loob ng mainit na mansyon, masayang ipinagdiriwang ang pagkawala ng kaisa-isang sagabal sa kanilang mga sakim na plano. Habang nakalugmok sa putikan, nangihina at unti-unting nilalamon ng dilim, hindi ang sariling mga sugat ang inalala ni Maya. Kinapa ng kanyang nanginginig at dugo ang mga daliri, ang malamig na putik. Hinanap niya ang panyo ni Gabriel na nahulog mula sa kanyang bulsa nang kaladkarin siya palabas. Nang maramdaman ng kanyang balat ang pamilyar na tela, mahigpit niya itong niyakap sa kanyang lamig na dibdib, tila kumukuha ng init at lakas mula sa kaisa-isang taong nagpakita sa kanya ng totoong pag-asa at pag-unawa. Sa kabilang banda, mula sa siwang ng bintana sa ikalawang palapag, tahimik na nakamasid si Gabriel. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng napakahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding galit. Subalit bakit pinigilan ng bilyonaryo ang kanyang sarili na lumabas at agad na iligtas si Maya sa mismong harapan ng mga mapang-abusong mag-ina, gayong halos madurog din ang kanyang puso sa kawalang katarungang nasasaksihan. Dahan-dahang nagdilim ang buong paningin ni Maya habang nakahiga sa malamig na kalsada. Ang hapdi sa kanyang ulo ay umabot na sa sukdulan hanggang sa hindi na niya maramdaman ang kanyang sariling katawan. Subalit sa huling tibok ng kanyang naghihingalong diwa, may isang makina ng sasakyan ang biglang huminto sa kanyang harapan. Ang nakakapasong liwanag mula sa mga headlight nito ay pilit na tumagos sa nanlalabo at tuluyan ng sumasarang mga mata ni Maya. Mula sa nakakapasong liwanag ng mga headlight, lumabas ang matangkad na figura ni Gabriel. Walang pakialam sa malakas na hagupit ng ulan, mabilis niyang tinawid ang kalsada at maingat na binuhat ang walang malay at nanlalamig na katawan ni Maya. Mahigpit ang pagkakakuyom ng panga ni Gabriel at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng galit na hindi niya kailanman naramdaman.
Ang pagtitimpi niya kanina sa harap ng mga mapang-abusong mag-ina ay isang malamig na kalkulasyon upang matiyak na hindi makakatakas ang mga ito sa batas pagdating ng tamang panahon. Ngunit ang makita si Maya na dugo ang nakalugmok sa putikan ay halos sumira sa kanyang katinuan. Mahigpit, ngunit puno ng pag-iingat niyang idinikit ang dalaga sa kanyang mainit na dibdib bago isinakay sa kanyang sasakyan. Ipinangangakong ito na ang huling gabing luluha siya sa sakit. Nagising si Maya sa gitna ng isang malalim at kakaibang katahimikan. Ang kanyang katawan ay nakahimlay sa isang napakalambot na higaan na amoy lavender at malinis na koton. Isang langit na malayong malayo sa matigas at malamig na sahig ng bodega. Subalit nang subukan niyang imulat ang kanyang mga mata, isang mabigat at nakakapasong kadiliman ang sumalubong sa kanya. Kinapa ng kanyang mga nanginginig na kamay ang kanyang muka at naramdaman ang makapal na gasa na nakapulupot sa kanyang ulo. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang matinding takot ang sumakop sa kanyang kaluluwa nang mapagtantong hindi niya makita ang kahit na anong liwanag. Tuluyan na bang ninakaw ng kanyang madrasta ang huling piraso ng kanyang kinabukasan? Nagsimula siyang humikbi, walang awang nilalamon ng panik at kawalang pag-asa sa gitna ng nakakabinging dilim. Bago pa man siya tuluyang bumagsak sa matinding takot, isang malaki at mainit na palad ang mahigpit na umalalay sa kanyang mga nanginginig na kamay. Shh! Ligtas ka na, Maya. Nandito ako. Wala nang mananakit sa'yo. Isang pamilyar, malalim, at nag-aalalang boses ang bumulong sa kanyang tabi. Ang tinig ni Gabriel ay naging isang matibay na angkla na humila sa kanya pabalik sa realidad. Upang makasiguro kung totoo ba ang presensyang ito, dahan-dahang iniangat ni Maya ang kanyang mga kamay patungo sa mukha ng lalaki. Kinapa ng kanyang mga sugatang daliri ang panga, ang matangos na ilong, at ang magkabilang pisngi ni Gabriel. Sa halip na lumayo, ipinikit ni Gabriel ang kanyang mga mata at inihilig ang kanyang mukha sa palad ng dalaga. Tahimik niyang ninanamnam ang inosenteng pagtitiwala ng babaeng ito. Nagpapalitan sila ng init at pag-unawa na hindi na kailangan pang idaan sa salita. Sa kalagitnaan ng kanyang pagkabulag, nakita ni Maya ang pinakamalinaw na liwanag ng pag-ibig at kaligtasan. Nabasag lamang ang sagradong katahimikan nang magsalita ang doktor na kanina pa pala nagbabantay sa gilid ng silid. Ipinaliwanag nito sa malumanay na tono na ang matinding pagkauntog ng ulo ni Maya ang nagdulot ng pamumuo ng dugo na pansamantalang pumipigil sa kanyang paningin. Babalik umano ang kanyang paningin, ngunit kailangan niya ng isang maselang operasyon at mahabang pahinga. Habang nakikinig, isang detalye ang nakapukaw sa atensyon ni Maya. Narinig niya ang pasasalamat ng doktor sa isang senyora na nag-utos na dalhin si Maya sa pribado at marangyang mansyono ng pamilya sa halip na iwan lamang siya sa isang ordinaryong ospital. Sino ang makapangyarihang matandang babaeng ito at bakit siya nagmamalasakit sa isang hamak na katulong na pinalayas at tinawag na magnanakaw? Dahil sa epekto ng gamot, unti-unting nakaramdam ng antok si Maya. Subalit bago tuluyang maglayag ang kanyang diwa sa pagtulog, narinig niya ang boses ni Gabriel mula sa kabilang silid na hindi sinadyang naiwang nakaawang ang pinto. Wala na ang malambing at nag-aalalang boses kanina. Napalitan ito ng isang malamig, mapanganib, at punong-puno ng bantang tinig. Kalkalin niyo ang buong pagkatao ni Rosa at ng anak niya. I-freeze niyo ang lahat ng accounts na sinusubukan nilang itago. Sisiguraduhin kong mararanasan nila ang totoong impyerno, mariing utos ni Gabriel sa telepono. Ang huling umalingaw-ngaw sa pandinig ni Maya bago siya tuluyang makatulog ay ang mabigat, mabilis, at determinadong yabag ni Gabriel palabas ng silid, tila isang hukbo na handang makipagdigma para lamang sa kanya. Nagising si Maya kinaumagahan hindi sa ingay ng pagmamadali o malulupit na utos, kundi sa isang napakabanayad na kaluskos
mula sa pag-awang ng pinto ng kanyang silid. Kahit nababalot pa rin ng dilim ang kanyang paningin dahil sa makapal na piring, naramdaman niya ang pagpasok ng isang presensyang nagtataglay ng kakaibang kapayapaan at dignidad. Kasabay nito ay ang halimuyak ng mamahaling tsaa at sampagwita. Naramdaman niya ang paglubog ng kutsyon sa kanyang tabi at ang marahang paghaplos ng isang malambot at kulubot na kamay sa kanyang buhok. Iha, huwag kang matakot. Ako ang lola ni Gabriel. Maari mo akong tawaging Doña Carmen. Malumanay ngunit may autoridad na bati ng matanda. Nataranta? Si Maya. Pilit siyang bumangon at yumuko kahit hindi niya makita ang kausap. Nanginginig ang kanyang boses nang humingi siya ng tawad sa pag-abala at sa pagdudumi sa marangyang kama nito. Subalit sa halip na pandirihan, hinawakan ni Doña Carmen ang magkabilang balikat ng dalaga at maingat siyang pinasandal pabalik sa mga unan. Narinig ni Maya ang mahinang pagtama ng porselanang kutsara sa mangkok at makalipas ang ilang segundo, naramdaman niya ang init ng malinamnam at masustansyang sopas na maingat na idinampi sa kanyang mga labi. Hindi sanay si Maya sa ganitong pag-aaruga. Sa buong buhay niya, siya ang naghahanda ng pagkain, siya ang nagpapakain, at siya ang naghuhugas ng mga pinagkainan. Ang simpleng pagsubo sa kanya ng matanda ay nagpasikip sa kanyang lalamunan. Kasabay ng paglunok niya sa mainit na sabaw ay ang pag-agos ng kanyang mga luha. Nang tanungin siya ni Doña Carmen kung ano ang nangyari, ikinuwento ni Maya ang lahat nang walang dagdag at walang labis. Hindi siya nagmakaawa o nagpabiktima. Isinalaysay lamang niya ang tahimik na pagtitiis, ang pagmamahal sa hasyenda ng kanyang ama, at ang nakasakal na utang na loob na pilit niyang binabayaran kahit buhay na niya ang kapalit. Ang pagiging totoo at kawalan ng pag-iinarte ni Maya ay lalong nagpalambot sa puso ng matanda, na tahimik na nangakong hindi na muling masasaktan ang inosenteng babaeng ito. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng determinasyon. Lumapit siya sa kama at kinuha ang panginginig na kamay ni Maya. Sa kanyang kabilang handa ay hawak niya ang isang kumpol ng mga lumang dokumento na bagong kuha lamang ng kanyang mga tauhan mula sa mga tagong record ng munisipyo. Maya, makinig kang mabuti sa akin, panimula ni Gabriel. Ang boses ay kalmado, ngunit nagtataglay ng matinding bigat. Ang lahat ng utang na loob na isinumbat sa iyo ni Rosa, lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Nanigas si Maya. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng lalaki. Ipinaliwanag ni Gabriel na nakita ng kanyang abogado ang orihinal na titulo ng lupa at ang huling testamento ng kanyang yumaong ama. Hindi kay Tita Rosa ipinamana ang hasyenda at lalong hindi ito pagmamay-ari ni Andrea. Ang lahat ng lupain, ang lumang mansyon at bawat puno sa paligid nito ay nakapangalan sa nag-iisang tunay na tagapagmana. Kay Maya, itinago ni Tita Rosa ang testamento sa loob ng maraming taon upang palabasin na siya ang may-ari, at ginamit ang salitang utang na loob upang gawing libreng alipin si Maya sa sarili nitong tahanan. Gumuho ang mundo ni Maya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding katotohanang sumampal sa kanyang diwa. Ang lahat ng latay sa kanyang likod, ang mga pasong tiniis sa kusina, at ang dugong dumanak mula sa kanyang ulo dahil sa pagtatanggol sa bahay na yon. Lahat iyon ay ginawa niya para sa pag-aari na noon pa man ay kanya na. Ang utang na loob na sumakal sa kanyang kaluluwa ay isang ilusyon na ginawa ng kasakiman ng kanyang madrasta. Unti-unting napalitan ng makatarungang galit ang lahat ng takot at hiya sa kanyang puso. Subalit hindi pa tapos ang laban. Ibinunyag ni Gabriel na nakatanggap siya ng impormasyon na may patagong binabayarang opisyal si Tita Rosa sa munisipyo upang pabilisin ang proseso ng bentahan ng lupa sa ibang korporasyon bago pa man may makatuklas sa katotohanan.
Aabot ba sila upang pigilan ang sakim na transaksyong ito bago tuluyang mawala ang lahat? Mahigpit na pinisil ni Gabriel ang malamig na kamay ni Maya. Lumapit siya at bumulong sa mismong tainga ng dalaga upang ibigay ang lakas na kailangan nito. Oras na para lumaban, Maya. Kung hindi mo pa kayang makita ang daan, ako ang magiging mga mata mo. Ang salitang lumaban ay patuloy na umalingaw-ngaw at bumaon sa pinakasulok ng nagigising na isipan ni Maya. Habang nagpapagaling si Maya sa loob ng ligtas at tahimik na mansyon ni Gabriel, patuloy namang umaalingasaw ang laso ng kasinungalingan sa buong bayan. Sa gitna ng mataong palengke, walang kahiyahiyang nagtanghal ng isang mapagkunwaring pag-iyak si Tita Rosa. Hawak ang isang panyo upang punasan ang kanyang mga pekeng luha. Ikinalat niya sa mga tsismosa ang balitang lumayas umano si Maya upang sumama sa isang lalaking dayo matapos nitong magnakaw. Ginamit niya ang pagkakataon upang ipinta ang sarili at si Andrea bilang mga biktima ng kawalang utang na loob. Mga inangkin na nagpakain at nagpalaki, ngunit sinuklian lamang ng kahihiyan. Mabilis na kumalat ang nakakarimarim na tsismis, pinagpistahan ng mapanghusgang lipunan na walang alam sa katotohanan. Bawat kibot ng bibig ng mga kapitbahay ay nagbaon ng panibagong pako sa dangal ng inosenteng dalaga. Hinuhusgahan siya ng mga taong minsang pinagsilbihan niya ng may buong puso. Malayo sa malupit na ingay ng bayan, nakaupo si Maya sa gilid ng bintana ng kanyang silid, tahimik na nakikinig sa isang maliit na radyo na ipinahiram ni Doña Carmen. Bagamat nakapiring pa rin ang kanyang mga mata, malinaw niyang narinig ang masayang anunsyo ng lokal na himpilan. Malugod na ibinabalita ang nalalapit at engrandeng pagdiriwang ng kaarawan ni Andrea na magsisilbi ring formal na araw ng pagpirma ng kontrata para sa pagbebenta ng lumang hasyenda sa isang malaking korporasyon. Nang marinig ang balitang iyon, mahigpit na nakuyom ni Maya ang kanyang mga kamay sa laylayan ng kanyang kumot. Ang lupang pinaghirapan ng kanyang ama, ang kaisa-isang pamana na nagdudugtong sa kanyang nakaraan, at ang katibayan ng kanyang tunay na pagkatao ay tuluyan ng ibebenta ng mga taong umangkin sa kanyang buhay. Naramdaman ni Gabriel ang matinding pagkabalisa ni Maya nang pumasok siya sa silid. Lumapit siya at maingat na inakbayan ang nanginginig na dalaga. Inilalapit ito sa kanyang katawan. Walang pasubaling isinandal ni Maya ang kanyang ulo sa malapad at matipunong dibdib ni Gabriel. Sa gitna ng kanyang takot at pangungulila, pinakinggan niya ang kalmado at matatag na tibok ng puso ng lalaki. Ang bawat pintig nito ay tila isang uyayi na nagpapatahan sa kanyang nag-aalalang kaluluwa, isang tahimik na paalala na hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Hinaplos ni Gabriel ang buhok ni Maya at sa isang tinig na kasing tibay ng bato, nangako siyang ang mismong araw ng pagdiriwang ni na Rosa ang magiging araw ng kanilang pinakamasakit na pagbagsak. Hindi niya hahayaang may maibentang kahit isang butil ng lupa na pag-aari ng babaeng mahal niya. Ngunit bago pa man tuluyang kumalma ang kalooban ni Maya, marahas na bumukas ang pinto ng silid. Isang tauhan ni Gabriel ang pumasok na humahangos at pilit hinahabol ang kanyang hininga. Ang lalaki ay inutusan ni Gabriel na hanapin ang lasing na ginamit ni Tita Rosa sa paninira kay Maya, ang kaisa-isang susing testigo na makakapagpatunay sa maruming sabuatan na naganap noong gabing iyon. Mabilis na nagulat ang tauhan, ipinaalam na natagpuan na niya ang kinaroroonan ng lasing, ngunit may nauna na sa kanila upang patahimikin ito ng tuluyan. Isang malagim na labanan ang naganap sa isang madilim na eskinita upang iligtas ang buhay ng testigo mula sa mga binayarang armadong lalaki ni Tita Rosa. Bumaba ang tingin ni Gabriel mula sa mukha ng kanyang tauhan patungo sa braso nito. Isang mabigat at mapulang patak ng dugo mula sa sariwang sugat ng tauhan ang dahan-dahang nahulog, tuluyang dumungis sa makinis at maputing marmol na sahig ng mansyon. Mabilis na ipinalinis ni Gabriel ang mantsa ng dugo sa marmol na sahig,
Subalit hindi nito kayang burahin ang nag-aapoy na determinasyon sa kanyang dibdib. Ang sugat ng kanyang tauhan ay naging patunay ng isang mapanganib, ngunit matagumpay na misyon. Kasunod ng duguang tauhan ay ang pagpasok ng isa pang pangkat na karga, ang nanginginig at binugbog na lalaki, ang mismong lasing na ginamit ni Tita Rosa sa paggawa ng iskandalo. Nang malagay sa isang pribadong silid at mabatid na wala na siyang kawala, walang nagawa ang lalaki kundi ang tuluyang umiyak at umamin. Sa pamamagitan ng isang maliit na voice recorder, tahimik na naidokumento ni Gabriel ang bawat maruming detalye ng sabwatan. Kung magkano ang ibinayad ni Tita Rosa at kung paano nila pinagplanuhan ang malupit na paninira laban kay Maya. Naisara ang katotohanan sa loob ng isang audio file, isang matalim na sandata na handa nang bumaon sa puso ng mga masasama. Kinabukasan, sa isang malawak at tahimik na bulwagan ng mansyon, patuloy na nilalabanan ni Maya ang sarili niyang kadiliman. May nakapulupot pa ring makapal na benda sa kanyang mga mata, subalit may kakaibang pagbabago sa kanyang tindig. Hindi na siya ang nakayuko at nanginginig na alipin sa kusina. Dahan-dahan, subalit taas noo siyang humahakbang. Bawat pagkapa ng kanyang mga paa sa malamig na sahig ay sumisimbolo sa kanyang pagbangon mula sa takot at matagal na pang-aabuso. Kahit paminsan-minsan ay nababangga siya sa mga gilid ng muebles, hindi na siya umiiyak o humihingi ng tawad sa hangin. Natututunan na niyang angkinin ang espasyong nararapat para sa kanya. Ang mahirap na pagsasanay na ito ay hindi lamang para sa kanyang pisikal na balanse, kundi upang patibayin ang kanyang kaluluwa bilang tunay na tagapagmana. Habang nagpapahinga siya matapos ang nakakapagod na pag-eensayo, pumasok si Doña Carmen na may dalang isang malaking kahon. Nang buksan ito, ipinakapa niya kay Maya ang napakalambot at marangyang telang seda ng isang magarbong damit. Ito ang isusuot ng dalaga para sa hinihintay na gabi ng paghihiganti. Kasunod ng matanda ay ang tahimik na paglapit ni Gabriel. Walang salitang namutawi. Tanging ang maiinit at maingat na daliri ng lalaki ang marahang nag-ayos sa mga takas na buhok ni Maya. Buong lambing na inipit ni Gabriel ang isang sariwa at mabangong bulaklak sa likod ng tainga ng dalaga. Sa simpleng galaw na yon, ipinaramdam niya na si Maya ay hindi isang kaawa-awang biktima na nasira, kundi isang pinakamagandang reyna na dapat purihin at ipagmalaki sa buong mundo. Ang matamis at tahimik na sandali ay nahinto lamang nang dumating ang pinagkakatiwalaang abogado ni Gabriel. May bitbit itong isang itim na maleta. Mula rito, maingat nitong inilabas ang isang pekeng dokumento na ginaya ang eksaktong hitsura ng kontratang inaasahang pipirmahan ni Tita Rosa sa kinabukasan. Anong nakatagong sugnay at nilalaman ng pinalitang kontratang ito na tahimik na isisingit ng abogado ni Gabriel upang tuluyang ibaon ang mga kalaban sa bitag na sila mismong bumuo. Mahigpit na hinawakan ni Gabriel ang mga nanginginig na balikat ni Maya. Inilapit niya ang kanyang mukha hanggang sa maramdaman ng dalaga ang mainit at kalmadong hininga ng bilyonaryo. Bukas, ibabalik natin ang lahat ng kinuha nila sa'yo. Mariing bulong ng lalaki, isang mabigat na pangako na kailanman ay hindi mababali. Handa na nga ba ang bulag na ibon na harapin ang mga ganid na lobo? Sa kabilang dako, sa loob ng inangking hasyenda na nababalot sa kasakiman, mababanaag ang matinding pananabik at kahambugan. Isang marahas na tunog ang umaling-awngaw mula sa kwarto ni Tita Rosa. Ito ay ang malakas at masayang pagpunit ng madrasta sa lumang pahina ng kalendaryo. Para sa kanya, ang kinabukasan ay ang inaasam na araw ng tagumpay at yaman. Hindi batid na ang mismong araw na yon ang magsisilbing katapusan ng lahat ng kanyang paghahari-harian. Binalot ng nakakapasong karangyaan ang buong bulwagan ng lumang mansyon para sa engranding pagdiriwang ng kaarawan ni Andrea. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga mamahaling bulaklak at kumikinang na mga palamuti na sadyang binili mula sa matinding pangungutang.
Nagniningning si Andrea sa gitna ng mga panauhin. Suot ang isang magarbong bestida at mabibigat na alahas na nagpapabigat sa kanyang leeg, ngunit nagpapataas naman ng kanyang huwad na pagtingin sa sarili. Walang tigil ang kanyang pagmamayabang sa kanyang mga kaibigan. Ipinagmamalaki ang nalalapit na yaman na malapit na nilang makamtan. Nang tumungtong si Tita Rosa sa maliit na entablado upang magbigay ng mensahe, ang buong paligid ay natahimik. Hawak ang isang panyo, sinimulan niya ang isang labis na mapagkunwaring talumpati na punong-puno ng pag-arte at paglalaro sa emosyon ng mga nakikinig. Iminulat niya sa mga panauhin ang isang ilusyon kung saan siya umano ang nagdusa at nagsakripisyo ng kanyang buong buhay upang mapanatiling nakatayo ang hasyenda matapos mamatay ang kanyang asawa. May pagpatak pa ng mga pekeng luha habang palihim na pinapasaringan ang kawalang utang na loob umano ng isang taong pinakain niya, ngunit lumayas lamang. Isang malupit at walang pangalang pag-atake sa dangal ng nawawalang si Maya. Ang mga inosente at madaling maniwala na mga panauhin ay nag-alay ng masigabong palakpakan, lubusang nagpapakatanga sa ilusyon ng yaman at kabutihang loob ng madrasta. Sa kalagitnaan ng masayang pagdiriwang, bumukas ang pinto at tahimik na pumasok si Gabriel. Ang kanyang presensya ay agad na umagaw sa atensyon ng lahat. Ang kanyang formal na kasuotan ay nagpapalabas ng matinding kapangyarihan at awtoridad. Agad na nag-alab ang pag-asa sa mga mata ni na Tita Rosa at Andrea. Iniisip na ang pagdating ng bilyonaryo ng mag-isa ay isang patunay ng interes nito sa kanila at sa kanilang pagdiriwang. Inalalayan siya patungo sa pinakagitna at pinakamahalagang mesa. Umupo si Gabriel ng tahimik, hindi bumabati o nakikipag-usap kahit kanino. Tanging isang nakakakilabot at kalmadong nangisi ang nakaguhit sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang kahambugan ng mag-ina. Habang masayang naghahanda ang kinatawan ng korporasyon at si Tita Rosa upang ilatag ang mga pahina ng kontrata sa gitnang lamesa, palihim na ibinaba ni Gabriel ang kanyang paningin. Maingat niyang tiningnan ang lumang relo ng ama ni Maya na nakapulupot ngayon sa kanyang matipunong pulso. Ang bawat pag-ikot ng maliliit na kamay nito ay tahimik niyang binibilang, buong pananabik na hinihintay ang eksaktong segundo ng pagdating ng nag-iisang babaeng yayanig at magpapabagsak sa mga taong sumira sa kanya. Ngunit sa likod ng malalakas na tawanan at tugtugan sa loob ng bulwagan, may isang nakapagtatakang kaganapan, ang tahimik na nangyayari sa mga gilid. Ang ilang matitipunong lalaking nakasuot ng itim na dumating kasama ni Gabriel ay lihim na nagbibigay ng hudyat sa mga gwardya ng mansyon. Isa-isa at walang anumang ingay na isinara at ikinandado ang lahat ng malalaking pinto at bintana na nagsisilbing labaasan ng Grand Hall. Bakit pilit na ikinukulong ng mga tauhang ito ang lahat ng mga panauhin sa loob ng nagdiriwang na silid? Nang dumating ang pinakahihintay na sandali, buong pagmamalaking inabot ni Tita Rosa ang isang gintong pluma. Isang ngiti ng sukdulang tagumpay ang namutawi sa kanyang mukha habang inilalapit ang dulo ng panulat sa espasyong nakalaan para sa kanyang pangalan sa kontrata ng bentahan. Subalit, bago pa man dumampi ang tinta sa puting papel, isang nakakabiglang pangyayari ang naganap. Biglaang namatay ang lahat ng ilaw na nagpapaliwanag sa engrandeng okasyon at ang buong bulwagan ay mabilis na nilamon ng isang matinding kadiliman. Kasabay ng pagkaputol ng liwanag ay ang marahan at mabigat na pagbukas ng nag-iisang malaking pinto na naiwang bukas sa pinakaharap ng bulwagan. Mula sa nakakabinging katahimikan at kalituhan ng mga tao sa dilim, isang tanging tunog ang umalingaw-ngaw. Ito ay ang matalim, mabagal, at punong-puno ng kapangyarihang tunog ng takong na dahan-dahang humahakbang sa malamig na marmol na sahig, nagbabadyang tapusin ang paghahari-harian ng mga huwad.
Kasabay ng muling pagbabalik ng mga ilaw sa Grand Hall ay ang sabay-sabay na paghapong hininga ng mga panauhin. Sa mismong bukana ng malaking pinto, nakatayo ang isang figurang tila isang maharlikang bumangon mula sa mga abo. Si Maya. Suot niya ang isang napakagandang bestida na yari sa pinakapinong seda na nagpapalitaw sa kanyang likas na kagandahan. Bagamat may manipis at eleganteng piring na nakatakip sa kanyang mga mata, ang kanyang tindig ay tuwid at punong-puno ng kapangyarihan. Inaalalayan siya ng matikas na si Doña Carmen na ang bawat hakbang ay nagpapakita ng labis na paggalang sa dalaga. Namutla si Tita Rosa. Ang pluma na hawak niya ay dumulas mula sa kanyang mga nanginginig na daliri at bumagsak sa sahig. Nanginig ang kanyang buong kalamnan sa takot at gulat, subalit pinilit niyang ibalik ang kanyang mapagmataas na maskara. Anong ginagawa ng magnanakaw na yan dito? Mga gwardya, kaladkarin niyo ang babaeng yan palabas. Matinis at desperadong sigaw ng madrasta. Umakma rin si Andrea upang sugurin si Maya, ngunit walang ni isang gwardya ang gumalaw upang sundin ang kanilang utos. Sa halip, dahan-dahang tumayo si Gabriel mula sa kanyang upuan. Kalmado siyang naglakad patungo sa entablado, kinuha ang mikropono mula sa kamay ng nanginginig na tagapagsalita at tiningnan ang mag-ina ng may matinding pandidiri. Bago kayo magpatuloy sa inyong ilusyon, meron muna akong ibabahagi sa lahat. Malamig na wika ni Gabriel. Inilabas niya ang isang maliit na voice recorder at itinapat ito sa mikropono. Mula sa malalaking speaker ng bulwagan, umaling-aungaw ang pamilyar na boses ng lasing na lalaki na ginamit upang sirain ang dangal ni Maya. Puno ng takot at pag-amin ang tinig nito, malinaw na isinasalaysay kung magkano ang eksaktong halagang ibinayad ni Tita Rosa at kung paano nila pinagplanuhan ang panloloob at paninira sa inosenteng dalaga. Gumuho ang mapagkunwaring mundo ni na Tita Rosa at Andrea. Ang mga tsismosang kapitbahay na kanina ay pumapalakpak sa kanila ngayon ay nagpapalitan ng mga bulungan na puno ng husga at pandidiri. Dahan-dahang humakbang si Maya pasulong, binitawan ang braso ni Doña Carmen upang tumayo sa sarili niyang mga paa. Hindi na nanginginig ang kanyang boses. Buong buhay ko, pinalaki niyo ako sa paniniwalang may malaking utang na loob ako sa inyo. Panimula ni Maya ang kanyang tinig ay tumatagos sa bawat sulok ng silid. Tiniis ko ang mga pasong ibinigay niyo, ang mga sampal, at ang pagtapon niyo sa akin sa labas ng bahay na parang isang asong ulol. Akala ko, ang pagiging mabuti ay sapat na para mahalin niyo ako. Ngunit ang utang na loob na isinumbat niyo ay isa lamang kadena para gawin ninyo akong alipin sa sarili kong pamamahay. Kasunod ng mga salita ni Maya ay ang paglapit ng abogado ni Gabriel. Binuksan nito ang dalang itim na maleta at inilabas ang naninilaw na orihinal na testamento. Ipinahayag ng abogado sa buong madla na ang kontratang pipirmahan sana ni Tita Rosa ay walang anumang bisa. Ang lahat ng lupain, ang mansyon, at bawat sentimo ng yaman ay lehitimong nakapangalan kay Maya. Si Tita Rosa at Andrea ay mga huwad na umangkin sa kayamanang hindi kanila. Isang matalim at sunod-sunod na sirena ng mga sasakyan ng awtoridad ang bumasag sa tensyon mula sa labas ng mansyon. Bumukas ang mga pinto at pumasok ang mga unipormadong pulis. Hawak ang mga warrant of arrest. Agad nilang pinaligiran sina Tita Rosa at Andrea upang arestuhin sa kasong pamimimeke ng dokumento, panloloko, at ang seryosong kaso ng tangkang pagpatay dahil sa nangyaring paghampas sa ulo ni Maya. Sa matinding desperasyon, napaluhod si Tita Rosa sa paanan ni Maya. Umiiyak ito ng malakas, kinakapa ang laylayan ng damit ng dalaga at pilit na ibinabalik ang linyang kinasanayan niya. Maya anak, parang awa mo na. Ako ang nagpakain sa'yo. May utang na loob ka sa akin. Huwag mo akong ipakulong. Pagmamakaawa ng madrasta habang nagwawala sa pag-asang kaaawaan siya ng dalaga.
Ngunit walang emosyong bumakas sa mukha ni Maya. Hindi siya sumigaw, hindi niya sinampal o pinagsalitaan ng masama ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Bagamat nanlalabo at nababalot ng kadiliman ng kanyang paningin, tiningnan lamang niya ang nakalugmok na madrasta ng may malalim na awa. Dahan-dahan niyang hinila ang kanyang damit mula sa maruruming kamay nito at tahimik na tumalikod, tuluyang pinuputol ang tanikala ng nakaraan. Sa gitna ng kaguluhan habang pinuposas ang mga nagwawalang kontrabida, walang nakapansin sa mabilis na paggapang ng mga daliri ni Andrea patungo sa mahabang lamesa. Dahil sa matinding puot na nawala ang lahat ng kanyang pinangarap, palihim niyang dinampot ang isang matulis na kutsilyong ginamit sa paghiwa ng karne. Anong huling kabaliwan ang gagawin ng isang babaeng nawalan na ng katinuan? Subalit bago pa man may mangyaring masama, biglang napahawak si Maya sa kanyang ulo. Isang matalim at nakakapasong kirot ang biglang tumusok sa kanyang mga mata hanggang sa pinakasulok ng kanyang utak. Nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod at tuluyan siyang nawalan ng malay. Mabilis na sumunggab si Gabriel, mahigpit na sinalo ang dalaga bago pa man ito bumagsak sa malamig na marmol. "Tumawag kayo ng ambulansya! Bilis!" Umalingaw-ngaw ang desperado at basag na sigaw ni Gabriel sa buong bulwagan. Nang bumagsak si Maya sa bisig ni Gabriel, mabilis na kumilos ang mga pulis at inagaw ang kutsilyong hawak ni Andrea bago pa man ito makalapit upang gumawa ng huling pinsala. Sa gitna ng pagwawala, pag-iyak at pagposa sa mag-inang sakim, ang tanging mahalaga kay Gabriel ay ang malamig na katawan ng dalagang mahigpit niyang yakap. Mabilis na dumating ang mga kawani ng kalusugan na may dalang higaan at isinakay si Maya patungo sa pagamutan. Iniiwan ang gumuho at nawasak na kaharian ni Rosa sa kamay ng batas at katotohanan. Kinabukasan, sa loob ng isang masikip, madilim, at mabahong selda, nakalugmok sina Tita Rosa at Andrea. Ang kanilang mga magagarang damit na binili mula sa pang-aabuso ay puno na ngayon ng dumi, putik, at punit. Ang mga kapwa preso na nakarating na ang balita tungkol sa kanilang kalupitan sa inosenteng anak-anakan ay walang awang nangutya sa kanila. Ang mga malulupit at mapanghusgang salita na dati ay ginagamit ni Rosa upang tapakan ang dignidad ni Maya ay siya ring ibinabato sa kanya ngayon ng mga taong hindi nakakaramdam ng awa. Bawat pangaral at panunukso ng mga kapwa bilanggo ay isang matalim na sampal na nagpapaalala sa kanilang pagiging huwad. Ito ang walang awang paniningil ng tadhana, ang maranasan ng eksaktong impyernong ipinalasap nila sa iba nang walang kahit anong kalaban-laban. Bago pa man tuluyang mailipat ng pasilidad ang mag-ina, isang tahimik at marangal na bisita ang dumating upang mag-iwan ng huling mensahe. Nakatayo si Doña Carmen sa labas ng malamig na rehas, nakatingin, nang may halong awa at pagkadismaya sa nagmamakaawang si Tita Rosa. Sinubukan muling gamitin ng madrasta ang kanyang pamilyar na pag-arte at pag-iyak upang makakuha ng pabor, ngunit pinutol ito ng matanda. Ipinaalala ni Doña Carmen na ang tunay na yaman ay hindi kailanman nananakaw o naangkin sa pamamagitan ng panlilinlang. Ang taong labis na uhaw sa pag-aari ng iba ay magigising na lamang isang araw na kahit ang sarili niyang kaluluwa ay nawalan na ng halaga. Pagkatapos ng mga salitang iyon, tahimik na tumalikod ang Donya, iniiwan ang mag-ina na tuluyang nilamon ng malalim na pagsisisi at panghabambuhay na kadiliman. Sa kabilang dako, ang mahabang pasilyo ng ospital ay nabalot ng mabigat na katahimikan. Nakaupo si Gabriel sa labas ng silid operasyon, ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod habang nakayuko. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay. Sa gitna ng kanyang maiinit na palad ay ang lumang relo ng ama ni Maya, na lihim niyang ipinaayos at pinakinang na muli. Tinititigan niya ang bawat pag-ikot ng mga kamay nito, nagdarasal ng taimtim na sana ay ibalik ng Diyos ang liwanag sa mga mata
ng kaisa-isang babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal ng tapat, malalim, at walang hinihinging kapalit. Handang ibigay ni Gabriel ang lahat ng yaman niya, maging ang kanyang sariling paningin. Huwag lamang makitang magdusa muli si Maya. Matapos ang ilang oras na tila isang buong habambuhay ng paghihintay, bumukas ang pinto ng silid operasyon. Lumabas ang doktor na bakas, ang labis na pagod at tensyon sa mukha. Ipinatawag nito si Gabriel patungo sa pribadong kwarto kung saan inilipat si Maya matapos ang pagtitistis. Isang mabigat na tanong ang patuloy na bumabagabag sa isipan ng bilyonaryo. Naging matagumpay ba ang maselang operasyon o tuluyan ng ninakaw ng nakaraan ang paningin ng dalaga habang buhay? Pagpasok niya sa silid, nakita niyang nakahiga si Maya. Kalmado ngunit ramdam ang kaba sa kanyang paghinga. Lumapit si Gabriel at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Tahimik na ipinapaalam ang kanyang presensya. Dahan-dahang inumpisahan ng doktor na kalasin ang puting gasa at piring na nakabalot sa ulo at mga mata ni Maya. Isang malalim at nanginginig na paglunok ang ginawa ni Gabriel. Hindi inaalis ang titig sa mukha ng dalaga habang pilit na pinipigilan ang sariling mga luha. Nang tuluyang maalis ang takip, dahan-dahang iminulat ni Maya ang kanyang mga mata. Ang unang sinag ng araw mula sa labas ng bintana ng ospital ay dahan-dahang gumapang patungo sa loob ng tahimik na silid. Iminulat ni Maya ang kanyang mga mata ng buong pag-iingat. Sa unang saglit, nasilaw siya sa liwanag. Subalit dahan-dahan ay nagsimulang magkaroon ng kulay at hugis ang lahat ng nasa kanyang paligid. Hindi na mga anino at makapal na hamog ang kanyang nakikita, kundi ang malinaw na realidad. At sa gitna ng nagbabalik na liwanag na ito, ang unang mukhang bumungad sa kanya ay ang lalaking hindi kailanman bumitaw sa kanyang kamay noong siya ay nasa pinakamatinding kadiliman. Tinitigan niya ang matangos na ilong, ang makapal na kilay, at ang mga matang nangungusap sa matinding pag-aalala. Ngumiti si Maya at dahan-dahang iniangat ang kanyang nanginginig na kamay upang haplusin ang pisngi ni Gabriel. Nang maramdaman ni Gabriel ang init ng palad ni Maya at makita ang muling pagniningning ng mga mata nito, nawasak ang huling pader ng kanyang pagpipigil. Mahigpit niyang inilapit ang dalaga at niyakap. Ang matipunong bilyonaryo na may hawak ng napakaraming negosyo, ang lalaking kinatatakutan ng kanyang mga kalaban dahil sa malamig nitong paninindigan, ay tuluyan ng lumuha na parang isang bata. Naramdaman ni Maya ang may init at sunod-sunod na patak ng luha ni Gabriel na bumabasa sa kanyang balikat. Ito ang mga luha ng matinding kaluwagan, ng pasasalamat sa kalangitan, at wagas na pag-ibig. Niyakap din niya ng mahigpit ang lalaki. Ipinararamdam sa bawat higpit ng kanyang mga braso na ang lahat ng paghihirap at laban nila ay nagbunga na ng kaligtasan. Kinabukasan bago tuluyang lumabas ng ospital, inalalayan ni Gabriel si Maya patungo sa harap ng isang malaking salamin. Tinitigan ng dalaga ang sariling refleksyon. Hindi na niya nakita ang isang sunod-sunuran at nakayukong alipin na nakasuot ng basahan, natatakot, at puno ng latay sa katawan. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay may tuwid na tindig, may payapang mukha, at nag-uumapaw sa dangal. Ito na ang tunay na tagapagmana. Ito na ang babaeng malaya mula sa ilusyon ng utang na loob. Sama-samang bumalik sina Maya at Gabriel sa hasyenda. Pagbaba nila sa sasakyan, isang mainit na pagsalubong mula sa mga manggagawa ang naghintay sa kanila. Ang mga mukha ng mga magsasaka na minsan ay palihim na naawa, ngunit walang magawa. Para kay Maya ay napalitan ngayon ng masayang pagbati, mga bulaklak, at matinding paggalang sa tunay na may-ari ng lupain. Wala nang pagkatakot at pang-aabuso. Ang hangin sa bukid ay amoy ng pag-asa at kalayaan. Sa gitna ng kasiyahang yon, kinuha ni Gabriel ang kamay ni Maya. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang lumang relo ng ama ng dalaga na dumaan na sa matinding pagsasaayos. Ang basag na salamin nito
ay napalitan na ng bago at malinaw na kristal at ang kinakalawang nitong tanso ay muling kumikinang, dahan-dahan at buong lambing na ipinulupot at isinara ni Gabriel ang dugtong nito sa manipis na pulso ng dalaga. Hindi lamang ito mukhang bago, kundi muli na ring gumagana ang mga kamay nito. Ang oras mo ay nagsisimula na muli, Maya. At sa pagkakataong ito, walang sino man ang maaring magnakaw nito sa iyo. Malambing at makahulugang bulong ni Gabriel bago marang hinalikan ang likod ng palad ng dalaga. Subalit sa pagtatapos ng masayang araw na yon, habang nagpapahinga sila sa balkonahe ng mansyon, isang gwardya ang lumapit at nag-abot ng isang gusot at maduming sobre na nagtataglay ng selyo mula sa pasilidad ng kulungan ng mga kababaihan. Puno ng katanungan ang isipan ni Maya habang dahan-dahang binubuksan ang liham na yon. Ano kaya ang laman ng mensahe na nagmula pa sa lugar ng kanyang pinakamalaking bangungot? Binasa ni Maya ang mga nanginginig na titik. Ito ay isinulat at nagmula kay Tita Rosa. Sa loob ng liham, isinalaysay ng madrasta ang matinding paghihirap niya sa loob ng selda na pinalala ng pagkakatuklas ng mga doktor sa isang malala at walang lunas na sakit sa kanyang baga na mabilis kumakalat. Sa pagtatapos ng sulat, ang babaeng minsan ay tumapak sa dignidad ni Maya at nagtapon sa kanya sa ulan ay nakikiusap at nagmamakaawa. Nais nitong makita si Maya sa huling pagkakataon upang humingi ng patawad bago man lang ito tuluyang bawian ng buhay. Ang mabigat na luha na pumatak mula sa mga mata ni Maya ay unti-unting bumasa at nagpalabo sa mga nanginginig na tinta sa gusot na papel ng liham. Binalot ng amoy ng gamot at matinding kalungkutan ang maliit na silid sa paggamutan ng kulungan. Sa ibabaw ng isang manipis at matigas na higaan, nakita ni Maya ang babaeng minsan ay naging pinakamalaking bangungot ng kanyang buhay. Nakakabit sa iba't ibang tubo at makina ang nanghihinang katawan ni Tita Rosa na pinapahirapan ng kanyang karamdaman. Ang dating mapagmataas, matapang at nakakatakot na madrasta ay tila naging isang tuyong dahon na madaling liparin ng hangin. Wala na ang mga mararangyang alahas at magagarang damit. Ang naiwan lamang ay isang kahabag-habag na anino ng nakaraan. Nang maramdaman nito ang pagpasok ni Maya, pilit nitong iminulat ang mga lubog na mata. Nanginginig ang mga payat nitong kamay habang pilit na inabot ang dalaga. Maya, anak, basag at nahihirapang tinig ni Rosa. Ang bawat salita ay may kasamang mabigat na paghinga. Patawarin mo ako. Parang awa mo na. Tulungan mo akong lumabas dito. Inalagaan kita. Pinakain kita noong mamatay ang ama mo. Baka pwede mo namang suklian ang utang na loob na yon. Kahit ngayon lang, iligtas mo ako. Nakatitig lamang si Maya sa mukha ng babaeng sumira sa kanyang kabataan. Wala siyang naramdamang galit. Ngunit wala rin siyang naramdamang pag-ibig. Dahan-dahan niyang hinawakan ang nanginginig na kamay ng matanda, hindi upang yakapin at damayan, kundi upang maingat at mariin itong ibalik sa ibabaw ng kumot. Pinapatawad ko po kayo, Tita Rosa. Malumanay ngunit napakatatag na wika ni Maya. Pinapatawad ko kayo, hindi dahil karapat-dapat kayo sa kapatawaran ko, kundi dahil hindi ko nahahayaang lasunin pa ng galit ang puso at kinabukasan ko. Ngunit hanggang doon na lamang po iyon. Hindi na ako ang dating batang sunod-sunuran. Hindi na ako magiging alipin ng utang na loob na ginamit ninyo upang saktan ako. Ang mga kasalanan ninyo sa batas at sa Diyos ay kayo na po ang haharap. Hindi na hinintay ni Maya ang sagot ng umiiyak na madrasta. Tahimik at may dangal siyang tumalikod. Sa bawat paghakbang niya palabas ng malamig na pasilyo ng kulungan, naramdaman niya ang tuluyang pagkalas at pagbagsak ng mga mabibigat na kadenang matagal nang nakapulupot sa kanyang kaluluwa. Malaya na siya. Sinalubong siya ng pamilyar na init at sariwang hangin pagbalik nila sa hasyenda. Malayo na ang araw at dahan-dahan nang nagpapalit ng kulay ang kalangitan
patungo sa malamlam na kahel. Naglalakad sila ni Gabriel sa ilalim ng mga naglalakihang puno ng mangga. Iniiwan ang lahat ng bigat ng nakaraan sa likuran nila. Sa sandaling iyon, huminto si Maya sa paglalakad. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng napakalalim. Nilanghap niya ang halimuyak ng basa-basang lupa, ng mga luntiyang dahon at ng kapayapaan. Pakiramdam niya, matapos ang napakahabang paglalakbay sa dilim, nahanap na niya sa wakas ang kanyang tunay na tahanan. Lumapit si Gabriel at mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay. Pinagsalikop ang kanilang mga daliri upang iparamdam ang init ng kanyang presensya. Inihilig ni Gabriel ang kanyang muka at idinampi ang isang mahaba, mainit at puno ng paggalang na halik sa noo ng dalaga. Sa tahimik na halik na yon, ipinarating ng bilyonaryo ang lahat ng kanyang pangako ng proteksyon, pag-aalaga at isang walang hanggang pagmamahal na hindi kailanman mananakit. Bago pa man tuluyang magtago ang araw at lamunin ng takip silim ang bukid, marahang bumitaw si Gabriel sa pagkakahawak niya kay Maya. Umikot siya paharap sa dalaga at dahan-dahang lumuhod sa isang tuhod sa gitna mismo ng malawak at payapang lupain na ngayon ay pag-aari na ng babaeng mahal niya. Mula sa loob ng bulsa ng kanyang Amerikana, inilabas ng lalaki ang isang maliit na kahon ng pelos at maingat na binuksan ito habang nakatitig sa mga mata ni Maya. Ang huling sinag ng papalubog na araw ay tumama at lumikha ng isang nakakapasong kinang mula sa malinaw na diamanteng nakapaloob sa kahon. Lumipas ang mga taon at tuluyan nang naghilom ang mga sugat ng kahapon. Nakatayo si Maya sa malawak na balkonahe ng lumang mansyon na ngayon ay napuno na ng kulay at sigla. Pinagmamasdan niya ang dahan-dahang pag-angat ng araw mula sa silangan na nagpapakinang sa mga hamog na nakabalot sa mga luntiang puno ng hasyenda. Sa kanyang puso, wala nang natitirang bigat. Pinatawad na niya ang nakaraan dahil natutunan niyang ang galit ay isang lason na tanging ang umiinom lamang ang napipinsala. Ang kanyang madrasta at kinakapatid ay naiwan na sa sarili nilang kadiliman ng kahapon habang siya ay piniling maglakad patungo sa liwanag ng kinabukasan. Natagpuan ni Maya ang isang tunay at wagas na kapayapaan, ang lupain na minsang naging saksi sa kanyang mga luha at paghihirap ay siya ring naging patunay ng kanyang pagbangon. Bilang lehitimong tagapamahala ng sariling hasyenda, kasama ang asawa at katuwang na si Gabriel, ibinalik nila ang sigla ng bukid at ng mga manggagawang umaasa rito. Ang dating mga nakayukong ulo ay ngayon ay nakangiti at may dangal na nagaani ng kanilang mga pananim. Ang tahanang dati ay isang bilangguan ay ngayon ay naging kanlungan ng kaligayahan at kapayapaan. Sa kanyang napakahabang paglalakbay mula sa dilim patungo sa liwanag, isang malalim na aral ang ibinaon ni Maya sa kanyang kaluluwa na kailanman ay hindi niya makakalimutan. Ang tunay na utang na loob ay hindi kailanman nangangahulugan ng pagiging alipin ng ibang tao. Hindi ito isang kadena na gagamitin upang sakalin ang dangal at pagkatao ng isang inosente. Ang pagmamahal sa sarili at ang matapang na pag-alam sa sariling halaga ang tanging sandata upang labanan ang mga mapang-abuso na nagtatago sa likod ng huwad na kabaitan at mga pangakong walang laman. Nabasag ang kanyang malalim na pag-iisip nang maramdaman niya ang pamilyar na init mula sa kanyang likuran. Mahigpit siyang niyakap ni Gabriel at ipinatong ng lalaki ang kanyang baba sa balikat ni Maya. Tahimik silang nanood ng bukang liwayway, magkasandal at nagpapalitan ng pagmamahal na hindi na kailangan pang idaan sa maraming salita. Dahan-dahan at punong-puno ng pag-iingat, idinampi ni Gabriel ang kanyang malaking palad sa umbok ng tiyan ni Maya. Naramdaman nila ang isang mahinang pintig ng buhay mula rito. Ito ang simula ng isang bagong umaga, isang bagong henerasyon, at higit sa lahat, ang simula ng isang tunay na pamilyang binuo, hindi mula sa sapilitang obligasyon, kundi mula sa dalisay, malaya, at walang hanggang pag-ibig.